Pag-usapan natin ngayon itong pag-alis sa Pilipinas ni Edgar Matubato, ang self-confessed ng di Davao. Dito sa article ng Philippine Star 1PH, January 7, sinulat ni John Vic Mateo. Squad hitman leaves Philippines using fake identity. Okay. Sabi dito, it was unclear who provided Edgar Matubato and his family with the fake documents and how they were able to get through the scrutiny of immigration officials. So ang tanong, sino ang tumulong kay Edgar Matubato? Ano ang kanilang pakay? Bakit tinulungan nila itong si Mr. Matubato na makatakas? Kasi pagtakas niya, paglabas, diretso na interview siya ng New York Times at nagpasabog kontra sa mga Duterte, lalo na si PRRD. Okay, so, after a decade in hiding, self-confessed Edgar Matubato was able to leave the Philippines using a fake identity and travel documents, according to a New York Times report. So, nalaman na lang natin na nakaalis na siya ng bansa nung lumabas yung article ng New York Times. In-interview siya. Okay. The New York Times published an article over the weekend detailing how Matubato, one of the first who testified against then President Duterte, was able to leave the country with his wife and 2 stepchildren. Okay. The family, who assumed new identities while in hiding, had to move around and ensure their safety. At one point, under the protection of priest, ito na, tumulong sa kanya nung nandito siya sa Pilipinas, nagtago-tago. Tinulungan siya ng mga pari. Moved to an undisclosed Catholic church compound, and there he had to a different job, shearing sheep and feeding chicken. So tumira siya sa compound ng Catholic church. Basta, mga simbahan ang tumulong at naging gardener. The Bureau of Immigration said it will investigate. So nakatakas si Alice Go. Sa tulong ng Indonesian police, nahuli, balik si Alice Go. So ito ngayon, although wala namang kaso, may kaso ba si Edgar Matubato? Wala namang kaso. So sabi ng Bureau of Immigration, we will be conducting an investigation into the information stated in the article. So, mula sa Pilipinas, lumapag ata sila sa Dubai. And then from Dubai, pumunta sa isang bansa at doon na maninirahan. So, hindi na-disclose kung saan bansa siya ngayon. Ito na, lumabas na yung article ng New York Times. So, sa mga nababasa kong comments tungkol sa bagay na ito, ang mga opinion is, kasama ito, ang motibo is kasama sa grand design para idiin ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang nung kanyang presidency. Hindi makakatakas, hindi makakaalis si Mr. Edgar Matubato on his own. Mayroong grupo na tumulong sa kanya. So, sino yung posible mga grupo na tumulong? So, logic will dictate na ang mga anti-Duterte groups ang tumulong kasi nga gusto ng anti-Duterte groups na idiin si PRRD sa kanyang. Yun ang logical conclusion yan. Although, kung sino-sino sa mga anti-Duterte groups, hindi natin malaman. Ang daming mga grupo na kumukontra sa mga Duterte. So, ang nakikita dito is para maituloy ang pagdiin sa kanya sa ICC. Para magiging witness na siya, open na siyang ma-interview ng ICC kasi nasa labas na siya ng bansa. Kailang mayroong apan o yung bat, para bang wrong timing itong pagtulong kay Matubato na umalis sa bansa para maapura sana yung ICC investigation or warrant of arrest whatsoever. Ito, wrong timing. Bakit? Balita na, na-i-vlog ko nito, yung Israeli newspaper, na-i-vlog ko kapon. Nagpahayag na ang Trump administration na pag-upo ni President Donald Trump on January 20, ang unang executive order na ipapalabas, ang Trump administration mag-issue ng matinding sanction against ICC as an institution and against the judges, prosecutors, staff ng ICC. Bakit? Ituturing ng US government or Trump administration na kalaban ng US interest ang ICC.
At dahil kalaban, i-require ng US government ang mga financial institutions na i-cut off ang financial transaction nila with ICC. Pag hindi sumunod ang mga bangko, mga financial institution, masasanksyon din sila ng US. So, magiging no choice ang mga bangko, kundi hindi na sila makipag-transact sa ICC. So, anong mangyari sa ICC? Hindi na makagalaw. Dahil wala nang perang magagamit. Ang mga judges, prosecutor, staff, mag-withdraw sa ATM. Ano pang mawi-withdraw na kung putol na yung transaction nila sa bangko? So, mahihirapan na ngayon ang ICC. So, anong purpose ng Trump administration sa sanksyon na ito? Para ma-force nila ang ICC na i-drop ang warrant of arrest o i-cancel ang warrant of arrest specifically sa Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at saka yung former defense minister. So, dito mo makikita na talagang determinado ang Trump administration na tulungan ang kanyang aliado, Israel, laban sa ICC. And dahil dito, maisama ng matulungan si PRRD. Kung totoo yung sinasabi ni ex-Senator Trillanes na papalapit na ang paglabas ng warrant of arrest ng ICC laban kay PRRD, bring it on. Kasi pag upo ng Trump administration, lalabas ang warrant of arrest. Sinong gagalaw? Hindi makagalaw ang ICC. So, indirectly or directly, alam naman natin, bilib na bilib si President Trump kay Pangulong Duterte. Yung niya, noong kapanahonan niya, pinuri ni President Trump. Ang consensus is anti itong si Trump ayaw niya ng mga problema. Nagalit daw siya sa pinagbabaw. Bilib na bilib siya kay PRRD. O ngayon, iimbestigahan ng ICC si PRRD dahil sa gusto ni President Trump yung ginawa ni Duterte. Baka ito na, yung sanction niya sa ICC, indirectly or directly, makakatulong kay PRRD. In the same way na makakatulong kay Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu. Okay? So, wrong timing itong pagtulong nila, yung mga anti-Duterte groups. Pagtulong nila, pinatakas nila si Edgar Matubato na para makatulong sa ICC investigation, nabaliwala. So, sorry na lang, Mr. Matubato, dahil hindi mag-prosper yung ICC trial, investigation, o arrest warrant habang nandyan pa si President Donald Trump, habang effective pa yung sanctions ng US government against ICC as an institution and against its personnel.